Magandang araw po uli sa inyong lahat mga kamatsas. Ngayon naman, dito naman tayo sa bakbakang mamawan sa Table 1 between Team Iran and Team India. At syempre sa kanilang malakasang Board 1 fight, Super Grandmaster Parham Magsudlu versus Super Grandmaster and World Chess Championship Challenger Gukesh. Nako, matindihan ito. Sa end part po, pakita ko sa inyo yung naging team results nila, yung standing at yung pairing this coming round number 9. Ang ginawa ni Parham, nag D4, D5 si Gukesh, C4, E6, Knight C3, C5, tinirahan ng Tarash, Queen's Gambit decline. Nag C takes D5, E takes D5, Knight F3, Knight F6, G3. Yan talaga ang main line ng Tarash. Bishop G2, kumapture sa D4. Yan ang kakaiba. Kasi dito, nagbi-Bishop E7 lang yan eh. Nag-second line dito si Gukesh. Ano kaya preparasyon niya? Knight takes D4 at nag-Bishop C5. Knight B3. Ayan. Dito po, hindi basta-basta kina-capture yung knight ha. Kasi pag kinapture yan, ay matutulungan ang black na maging solid. Lalo na yung pawn sa D5. At mag-rook B8 yan, magagamit pa yung B-file. Okay? Kaya pabor sa black yan. Umaatras lang talaga para may tempo counter-attack. Bishop B3 at nag-castle. T4. Kakaiba yung depensa ni Gukesh sa atakadora. Knight A4 at nag-castle. Rook E1 muna ang ginawa. Sa usapang nobility, bookline pa. H6. Bishop F4, develop. Bishop E6. Knight BC5. Atake sa bishop at nag-bishop D5. Knight takes B6. At yan ang novelty sa bakbakang ito mga kamatsas. Pero hindi nagustuhan ng computer. Mas gusto niya yung old line na Knight takes B7. Yun lang. Pero dito tayo sa novelty. A takes B6 at nag-Knight takes B7. Mukhang pinainan. Kinain yung pain ah. Queen D7, E4. E4. Good move. Sakto daw yan ah. Counter attack. En passant capture at nag-Rook takes E3. Yun lang. Mali ang continuation ni Magsudlu. Dapat daw po ay F takes E3. Nakabitin ang knight doon pero may bawi naman bishop takes. At kung kakapture ang black dyan sa G2, may queen to queen naman at talagang siguradong hindi makukulong ang knight, may tatakbuhan sa D6. Yan lang pala. At the same time, may E4 na pitik. Yan ang kagandahan pag F ang pinang-capture pero medyo na disregard ni Magsudlu. Nag-Rook takes E3 eh. Knight B4, yan ang malakas na tira. Good move, tingin ko. Home preparation ni Gukesh, mas malalim kumpara sa pagkapa dito ni Magsudlu sa position. Oh, ganda oh. Knight D6 takbo, syempre nakatreat na. At nag-bishop takes, king takes, and the rook D8 pinilahan. Nako, ito malakas sa paparating. May knight BD5, dudubolin, i-eliminate yung bishop na dumidepensa sa knight. At nag-rook B3, knight BD5, bishop E5, at nag-queen E6, threat sa bishop, nag-queen D4 para talagang sapat ang suporta. Yun nga lang. Naku po, parang bitin na yun ah. Nag-knight G4, yun lang mga kamatsas. Medyo napasarap ng mga pasakali dito si Gukesh. Dapat daw ang tira ay rook takes knight na, bishop takes and queen takes. Simplihan na lang ng exchange ng 2 minor pieces sa isang tore. So winning na ang black dito. Pero syempre, may trabaho pa rin gagawin. Pero lamang na yan. Yun nga lang, nag-knight G4 dito, rook D1. May ganun pa palang counter si... Ang hirap makita nito, no? Parang kung ako ang puti, parang tipong atakado bishop, atakado knight. Parang isang pyesa eh. Pero eksakto pa rin pala to. Nag-knight E7. Naku, nakabitin pa rin ang bishop. Ayun. Bishop takes G7. At dito mga kamatsas, sa kabila ng magulong posisyon, maliwanag ang kaisipan dito ni Gukesh. Ano kaya yung perfect move na natumbukan dito na mala computer ang hataw talaga? Pakiguess nyo sa ilang sandali lang, tutuloy kagad natin. Start. Maraming salamat po mga kamatsas. Congrats sa nakakita ng Knight F5. Yan pala ang timpladong tira. Nakatreat sa Knight, nakatreat sa Queen. Grabe.
nag-queen F4 na lang. Hindi po makapture ang knight kasi mayroong knight E3 check, queenless. Tapos kagad ang laban. So nag-queen F4 dito and knight takes G7. Maliwanag na nakuha na ng isang buong pyesa kagad si Magsudlo. Kaganda ng defense ang ginawa ni Gukesh, ano? Bagsak ang preparasyon dito ni Parham. Kinapture and nag-F5 para patibay na sa knight, para secure na talagang stable ang knight dyan. Nag-H3, knight E5. Ayun, dapat daw po sa F6 ang takbo. So knight E5, knight C4. Wala na. Bagsakan na nerve dito. Bagsak na nerve po. So dapat daw ang tira dito ay A4. Umequal pa nga eh. Kasi connected pass pawns pa rin yan eh. So umequal pa rin ano, dahil kahit papaano ang lamang na knight dito ng black ay hindi pa magamit yung knight sa G7. Grabe no? Balik tayo. Knight C4. O bush, pinakain? Bakit? Takes. Queen takes E5. Rook D1. Okay. So, check. Angat lang. Walang kasunod. Pero, ang malupit dyan, yung kalikot na gagawin dito ng black, mabilis. Nag-Rook B3. Queen F1 check. King F3. Queen H1 check. King F4. At ang huling bitaw na talagang mapaparesign ng puti sa ayaw at sa gusto. Rook D5 mga kamatsas. Resign. Bakit? Kasi, saan pupunta ang Reyna? Pupunta doon para may tempo. Queen B8 check. Magki-King H7, pero kailangan pang isolve yung paparating na Queen E4, may matchas, at pagpalagay ng isolve yan with Rook E3, dito naman po dadaan ang isa pang matchas. Mati kambing pala yun. Grabe, dalawa na pala mate, no? Queen E4 at Knight H5. Ang daming mga matchas. Grabe galing ni Gukesh. Ang lakas ng India, at dahil po dyan, ito ang kanilang naging team results. Grabe, bugbog ang Iran. 0.5 lang. 3.5, 0.5. May maswerteng nakatabla si Tabatabi kay Pragnananda, pero limas ang board 3 and board 4 nila na scorer ng Iran. Grabe. Lahat yata ng babangga dito sa India, papabagsakin nila. Grabe, shoes mga kamatsas, malupites. At ito po ang standing after round number 8. Nangunguna syempre ang Team India sa score na 16 points. Uzbekistan, nako, nandyan na po ang Uzbekistan. Andyan na naman. Ang defending champion, malakas talaga ang team na yan. Malakas ano, kahit mga bata pero ang galing ng team play nila. Biruin nyo, second place na naman, no? Tied sila ng Hungary. Mukhang, nako, may tulog ang India dyan. Hindi biro ang Uzbekistan. Hindi biro yan. At ang pairing sa round number 9 na abangan natin, India na versus the defending champion, Uzbekistan. Yan ang aabangan natin. Yan ang matinding magiging bakbakan talaga. Malupites. Nako, pag nanalo ang Uzbekistan, talagang sila talaga ang malakas na team talaga sa buong mundo. Mapapatunayan nila na deserving sila at hindi tsamba ang pagkaka-champion nila last year. Or last Olympiad pala. Okay, US nakaabot na rin po sa pangalawang table kalaban ng Hungary. Ayan, may tulog ang Hungary dyan. Nakarecover sila Wesley. China, pangatlo versus Iran. At Norway, sila Magnus. Aba, humaharibas. Table number 4 kalaban nila ay ang team Slovenia. Okay, at ang team Philippines ay pang number table 29 po tayo. Kalaban natin ay United Arab Emirates. Hindi rin po biro, no? Marami din pong mga GMs dyan sa UAE. So, good luck at laban Pilipinas. Okay, yan po ang mga abangan natin this coming round number 9 at sana po ay makaungos pa ang Team Pilipinas para kahit papaano ay mapaganda natin ang standing natin at ma-improve yung standing natin. Compare it last Olympiad. At muli po sa darating na September 23 ay magbubukas na po tayo ng ating online training for beginners, intermediate, and advanced. Mag-join na kayo at limited slots lang po yon. Si Coach IM Camacho sa magtuturo. Pwede rin po one-on-one. Click nyo lang ang details how to register. Maraming salamat. Magkita-kita pa tayo sa mga susunod pang chess updates.